Dear love, akala ko siya ang pinakaligtas sa sandigan ko. Akala ko sa likod ng makulay na yung makeup at malambot na salita, may isang kapatid ako maasahan. Pero hindi ko alam, ang bestie ko pala ang maglalagay sa akin sa dilim. Ito ang aking kwento, pagkagising sa isang katotohanang binuo ng alak at sinira ng pagpapanggap. Magandang araw mga kaibigan. Isa na muling story ang nais kong ibahagi sa inyo na sana magbigay inspirasyon at kilig sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Tawagin niyo na lamang akong Erica. Noong college, nagkaroon ako ng isang kaibigan na hindi ko inakalang babago sa takbo ng buhay ko. Siya si Mark, o mas kilala sa tawag naming Maricel. Si Mark ang definition ng perpektong bestie. Sabay kami nag-aayos sa mukha, sabay kami naglalaitan ng mga boys na dumadaan. At siya pa nga madalas ang mag-advise sa akin kapag sawi ako sa pag-ibig. Wala ako naging duda sa kanya kahit katiting. Sa kilos niya, sa pananalita, at sa pagiging the one of the girls. Kampanting-kampante ako kay Mark. Ngunit isang gabi, nag-celebrate kami ng graduation ko. Kaming dalawa lang sa apartment niya. Sabi niya sa akin, "Sisi, deserve mo to. Todo na natin to." At hindi ko alam, iyon na palang simula ng isang gabing pagsisisihan ko habang buhay. Uminom kami ng uminom, hanggang sa unti-unti nagdilim ang paningin ko. Ang huling naalaala ko, inilalayan ako ni Mark papunta sa kwarto niya. Ang malambing niyang boses na, "Sisi, okay ka lang ba?" Ay tila naging malalim at seryoso. Pero sobrang bigat ng mga talukap na mata ko para mahalata ang kaibahan. Masakit, iyan ang unang naramdaman ko pagdilat ng aking mga mata. Hindi lang dahil sa hangover o sa kumakabog ng sentido ko dahil sa dami ng nainom naming tequila kagabi, kundi dahil sa isang kakaibang hapdi sa aking katawan na hindi ko may paliwanag. Malamig ang aircon sa kwarto ni Mark, pero pinagpapawisan ako ng malapot. Unti-unti ko inihakbang ang tingin ko sa paligid. Hindi ito ang sofa, kung saan kami huli nagtatawanan habang nanonood ng mga movie. Narito ako sa kama niya. At ang mas nakakapanghina, wala akong suot na kahit na ano, kundi ang kumot na puti na nakabalot sa akin nangangatog na katawan. "Gising ka na pala, Bessie," saad ni Mark. Napabalik-was ako ng bangon kahit masakit ang ibaba ng katawan ko. Nakita ko si Mark sa gilid ng bintana, nakatayo at nakatingin sa labas habang humihit-hit ng sigarilyo. Pero sandali, ibang-iba ang tindig niya. Wala na ang malambot na balikat, wala na ang kembot, at wala na ang boses na parang lagi excited makipagchismisan. "Mark, ano nangyari?" Halos pabulong kong tanong. Ang boses ko ay nanginginig sa takot. Umaasa pa rin ako na sasabihin niyang, "Girl, nasukahan ko lang damit mo kaya hinubaran kita kanina. Huwag ka nga assuming." Pero hindi iyon ang sagot na nakuha ko. Humarap siya sa akin at ang kanyang mga mata ay walang bahid ng pagiging Maricel. Direkta siyang tumingin sa aking mga mata. Isang tingin na puno ng pagnanasa at tagumpay. "Alam mo naman ang nangyari, Erica," sagot niya. Ang boses niya ay baritono, malalim at seryoso, at walang halong biro. "Huwag na natin lokohin ang sarili natin. Alam mo gusto mo rin yung nangyari kagabi." Para akong sinampal ng ilang beses. "Anong ginusto? Lasing ako, Mark. At akala ko bakla ka. Pero bakit nagawa mo sa akin to? Best friend kita, di ba?" Tumawa siya ng mahina. Isang tawang
nakakapaghindig balahibo. Best friend? Erica! 3 taon ako nagpanggap. 3 taon kong tiniis ang maging kaibigan mo. Para lang mapalapit sa'yo. Para lang malaman ang lahat ng sikreto mo. Ang bawat galaw mo. At para hintayin ang pagkakataong ito. Hindi ako makapaniwala. Ang taong pinagkakatiwalaan ko ng aking buhay, ang taong iniyakan ko noong iniwan ako ng ex-boyfriend ko, ay isa palang impostor. Isang lobo ng damit tupa. Tiningnan ko ang kama. Ang bahay ng dugo sa puting sapin ay parang isang malaking markang nagpapatunay na kinuha niya ang pinakaiingatan ko sa paraang para pinakatraumatiko. Napakasama mo, Mark. Akala ko kapatid ang turing mo sa akin. Sigaw ko habang humagulol ako ng iyak. Gusto ko siyang saktan. Pero ang katawan ko ay parang paralisado sa gulat. Huwag ka mag-alala, Erica. Pananagutan kita. Sabi niya bago lumabas ng kwarto. Iniwan ako mag-isa sa dilim ng katotohanang ang buong pagkakaibigan namin ay isang malaking kasinungalingan. Dear love, doon ko napatunayan na ang pinakapanganib ng kaaway ay hindi yung hayagang galit sa'yo, kundi nagpapanggap na nagmamahal sa'yo habang hinihintay ka lang nilang madapa. Hindi ko na hinintay na bumalik si Mark sa kwarto. Sa gitna ng aking panginginig, pinilit kong isuot ang aking mga damit na nakakalat sa sahig. Bawat butones ng blusa ko ay tila kasing bigat ng bakal. Pakiramdam ko, bawat himaymay ng tela na dumidikit sa balat ko ay palala ng kalaswaang ginawa niya sa akin. Ang bango ng kwarto niya na dati nakaka-relax, ngayon ay amoy umburnal na para sa akin. Dahan-dahan kong pinihit ang pinto. Rinig ko ang kalansing ng mga plato sa kusina. Nagluluto siya. Marahil ay naghahanda ng almusal na tila ba normal lamang ang lahat. Kailangan ko na umalis. Ngayon na. Naiiyak na bulong ko sa sarili. Bitbit ang aking bag at sapatos. Dumaan ako sa gilid ng hallway. Tinitiyak na hindi ko makakagawa ng ingay. Nang makarating ako sa pinto ng apartment, mabilis ko itong binuksan at kumaripas sa takbo pababa ng hagdan. Hindi na ako lumingon pa. Hindi ko na pinansin ang tawag niya nang marinig niyang bumukas ang pinto. Ang tanging nasa isip ko lang ay ang makalayo sa lalaki nagsuot ng maskara ng isang kaibigan. Nakarating ako sa kalsada na parang wala sa sarili. Para ko lumulutang habang naglalakad sa ilalim ng mainit na sikat ng araw. Ang mga tao sa paligid ko ay masisigla, pumapasok sa kanilang trabaho, tumatawa, at habang ako naman, pakiramdam ko ang dumi ng tinatapakan ko. Sumakay ako ng jeep, pero bawat tingin ng mga pasahero ay tila magpanghusga. Pakiramdam ko, kitang-kita nila sa mukha ko ang nangyari. Lumipas ang 2 linggo. Sinubukan kong ibalik ang normal kong buhay. Nag-block ako ng mga numero, nag-deactive ng social media, at hindi na pumasok sa trabaho ng ilang araw. Akala ko, kapag lumayo ako, matatapos na ang lahat. Pero doon ako nagkamali. Dahil isang umaga, habang nag-aayos ako para pumasok, ay bigla ako nakaramdam ng matinding pag-ikot ng mundo. Ang kisame ng kwarto ko ay tila sumasayaw. Napahawak ako sa lababo dahil biglang bumaliktad ang sikmura ko. Ouch! Baka hangover pa rin to. O baka sa stress lang. Pilit kong magpapakalma sa sarili ko. Pero hindi to ordinaryong hilo. May kasama itong kakaibang amoy na biglang sumasalasok sa ilong ko. Ang amoy ng pinipritong bawang ng kapitbahay na dati paborito ko, ngayon ay parang amoy na nabubulok na basura. Tumakbo ako sa banyo at doon ko nilabas ang lahat na kinain ko kagabi. Walang natira, kundi mapait na apdo. Napaupo ko sa malamig na sahig ng banyo. Hinawakan ko ang aking tiyan.
Isang nakakapangilabot na ideya ang pumasok sa isip ko. Hindi maaari. Isang beses lang yun. Imposible. Tumingin ako sa kalendaryo. Lampas na ako ng 5 araw na dapat nadalaw ko. Ang kaba sa puso ko ay kasing lakas ng tambol. Hindi lang pala ang pagkatao ko ang ninakaw ni Mark sa akin. Baka may iniwan pa siyang alaala na habang buhay kong dadalhin. Dear love, akala ko sapat na lumayo para makalimot. Pero paano ka makakalimot kung ang mismong katawan mo ay unti-unti nagpapaalala sa'yo ng gabing gusto mo nang ibaon sa limot? Hindi ako mapakali. Ang bawat tibok ng puso ko ay tila babala ng isang malaking bagyong paparating. Nagsuot ako ng hoodie at malaking shades kahit hindi naman tirik ang araw, para lang makabili ng pregnancy test sa butika sa kabilang kanto. Ayaw ko may makakilala sa akin. Pakiramdam ko, bawat taon makakasalubong ko ay alam ang dumi na naramdaman ko sa loob. Nang makabalik ako sa apartment, nanginginig ang mga kamay ko habang binubuksan ang maliit na kahon. Pumasok ako sa banyo at parang tumigil ang mundo ko. Sa bawat segundong paghihintay, parang libo-libong karayom ang tumutusok sa puso ko. Please Lord, wag naman sana. Isang pagkakamali lang yun. Isang gabi lang. Bulong ko sa sarili ko habang nakapikit ng mariin. Dahan-dahan kong idinilat ang aking mga mata. 2 pulang guhit. Matingkad, malaking malaki. Para akong binagsakan ng langit at lupa. At napaupo ko sa sahig ng banyo. Hindi ko na namalayang tumutulo na palaluha ko sa ibabaw ng plastic na stick. Buntis ako. Buntis ako sa taong niloko ako. Sa taong nagpapanggap na kaibigan para lang pagsamantalahan ako. Ngunit hindi pa doon natatapos ang kalbaryo ko. Sa araw na iyon, paglabas ko ng banyo para kumuha ng tubig at pakalmahin ang sarili ko, isang malakas na katok ang bumasag sa katahimikan ng maliit kong kwarto. Erika! Erika, alam ko nandyan ka. Buksan mo to. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Ang boses na iyon. Ang barito ng boses na narinig ko noong umagang iyon sa apartment niya. Si Mark. Pero paano niya nalaman kung nasaan ako? Paano niya ako nahanap? Erika, wag mong piliting sirain ko ang pinto mo. Mag-usap tayo ng maayos. Dagdag pa niya. Wala nang malambing na tono ni Maricel. Ang naririnig ko ngayon ay isang lalaki determinado at tila may pag-aari sa akin. Nanginig ang kamay ko habang binubuksan ang pinto. Gusto ko siyang sigawan. Pero lumabas lang sa bibig ko ay hikbi. Pagkakita ko sa kanya, wala na makapal na foundation o ang ayos ng pagiging bakla. Nakasuot siya ng simpleng t-shirt na hapit sa kanyang katawan, maong at seryosong-seryoso ang mukha. Anong ginagawa mo rito? Layuan mo ako, Mark! Hayop ka! Umalis ka rito! Sigaw ko sa kanya habang sinusubukang isara ang pinto. Pero mabilis niyang iniharang ang kanyang braso. Hindi ako aalis hanggang di tayo nag-uusap, Erika. Direkta niyang sabi. Pumasok siya sa loob nang walang pahintulot. Ang tingin niya ay agad bumagsak sa ibabaw ng lamesa, kung saan nakalapag ang pregnancy test na may 2 guhit. Sandaling tumigil ang mundo. Tumingin siya sa akin, pagkatapos ay muling tumingin sa stick. Imbis na matakot o magulat, isang tipid ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting nagpataas ng balahibo ko. Buntis ka? Sabi ni Mark, sa tono na tila ba iyon ang plano niya sa simula pa lamang. Ngayon, Erika, wala ka nang kawala sa akin. Magiging pamilya na tayo. Gusto mo man o hindi. Seryoso na saad ni Mark. Dear love, doon ko napagtanto na ang pagbubuntis ko ay hindi lang pala bunga ng isang gabi. Ito ay ang kadena na magtatali sa akin sa isang taong hindi ko nakilala. Isang taong handang gawin ng lahat
makuha lang ang gusto niya. Hindi ko alam kung paano ako napapayag ni Mark na sumama sa kanya para sa unang check-up ko. Siguro dahil sa takot o siguro dahil sa panghihina ng katawan ko. Habang nasa loob kami ng sasakyan, tahimik lamang ako sa passenger seat, nakatingin sa labas at pinagmamasdan ang mga taong tila walang pasa na problema. Si Mark naman, relax lamang sa pagmamaneho. Paminsan-minsan ay sumusulyap sa akin na parang isang responsableng asawa. Isang papel na diring-diri akong isipin na ginagampanan niya. Pagdating sa klinik, bawat takbang ko ay parang papunta sa katapusan. Ang amoy ng alkohol at malamig na paligid ay nagpapatindi ng kaba sa puso ko. Mrs. Erica, tawag ng nurse. Gusto ko siyang itama at sabihin, miss ako. Pero bago pa ako makapagsalita, inalalayan na ako ni Mark sa siko. Ang higpit ng hawak niya. Isang palaala na nandyan siya, nakabantay at walang balak lumayo. Humiga ako sa kama para sa ultrasound. Malamig ang gel na nilagay ng doktor sa aking tiyan. Tumingin ako sa monitor. Sa itim at puting screen na nagpapakita ng bunga ng isang gabing puno ng panininlang. Ayan, tingnan natin. Masiglang sabi ng doktora habang ginagalang transducer. Biglang tumigil ang kamay ng doktor. Kumunot ang kanyang noo. Lumapit sa screen at muling inayos sa anggulo. May problema po ba, Dok? Kabado kong tanong. Napatingin din si Mark. Seryoso mukha, naghihintay ng sagot. Wala namang problema, Erica. Sa katunayan, may magandang sorpresa tayo. Nakangiting sabi ng doktor. Inirap niya sa amin ang monitor at tinuro ang dalawang maliit na tuldok na tila mga buto ng pakwan. Nakikita niyo ba to? Ito ang unang sack. At ito naman ang pangalawa. Erica, Mark, hindi lang isang baby niyo. Kambal ang dinadala mo. Para ako nawala ng hangin. Kambal? Isang bata pa lang. Hindi ko na alam kung paano bubuhayin sa gitna ng ganitong sitwasyon. Tapos dalaw pa. Parang gumuho ang mundo ko sa pangalawang pagkakataon. Paano ko palalakihin ng dalawang bata na ang ama ay taong nagnakaw ng dangal ko? Tumingin ako kay Mark. Inaasahan ko makikita ko ang pagkagulat o ang pag-alala sa mukha niya. Pero nagkamali ako. Ang mga mata niya ay kuminang sa tuwa. Hinawakan niya ang kamay ko na mahigpit, mas mahigpit pa kaysa kanina. Kambal, Erica, bulong ni Mark. Lumingon siya sa akin at hinalikan ang likod ng palad ko. Isang kilos na nagpataas ang balahibo ko sa galit at kilabot. Erica, narinig mo yun? Doble ang biyaya natin. Ngayon mas lalo kang walang dahilan para iwan ako. Hindi mo kayang palakihin ng dalawang bata na mag-isa. Doon ko naramdaman ang tunay na bigat ng problema ko. Ang kabal na dapat ay simbolo ng pagmamahal ay tila naging rehas na nagpapakulong sa akin sa piling ng lalaking ito. Habang naririnig ko mabilis sa pintig ng dalawang puso sa monitor, ang tanging naririnig ko lamang sa isip ko ay ang sarili kong iyak. Dear love, imbis na saya maramdaman ko sa balitang kambal ang aking anak, ay takot na namayani sa puso ko. Paano ko itatago ang katotohanan sa kanila paglaki nila? Na ang kanilang ama ay best friend kong nagpanggap na bakla para lang makuha ako. Wala akong nagawa sa bigat ng balitang kambal ang dinadala ko. At sa banta ni Mark, na ipapaalam niya sa mga magulang ko nangyari sa paraang siya lalabas na biktima. Napilitan ako lumipat ng kondo niya. Sabi niya, para daw alagaan ako. Pero ang totoo, para akong isang ibon na pinasok sa isang gintong hawla. Maganda ang paligid, pero wala akong kalayaan. Ang unang gabi ko sa kondo niya ay puno ng tensyon. Inayos niya ang mga gamit ko sa master bedroom. Habang siya naman ay doon daw muna sa guest room. Pero bawat kilos niya, bawat tingin, ay malayo na sa Maricel na nakilala ko. Wala nang malambot na boses at ang makulay na pananalita. Isang gabi,
Habang nagluluto ako ng hapunan, pumasok si Mark sa kusina. Hindi siya nagsalita. Tumayo lamang siya sa likod ko at pinato ang mga kamay niya sa aking baywang. Muntik ko nang mabitiwan ang sandok sa sobrang gulat. Mark, ano ba? Sabi mo bibigyan mo ng space. Angil ko sa kanya habang pilit na kumakawala. Ngunit hindi siya natinag. Mas lalo pa niyang hinigpitan ang hawak sa akin at inilapit na kanyang mukha malapit sa akin tenga. Space, Erica? Asawa mo na ako sa mata ng Diyos at sa batas ng kalikasan. Dalawang anak natin na nasa loob mo. Huwag mo na ako ituring na parang ibang tao. Hindi kita asawa. Pinagsamantalahan mo ako. Sigaw ko, humarap sa kanya nang may luha sa mga mata. Doon ko nakita ang madilim na kanyang mga mata. Wala ang bakas ng pagsisisi. Hinawakan niya ang aking panga. Hindi sapat para saktan ako, pero sapat para iparamdam ang kanyang dominance. Makinig ka sa akin mabuti, Erica. Malamig niyang sabi. Yung Maricel na nakilala mo, wala na yun. Ginamit ko lang yun para makuha ang tiwala mo dahil alam ko masyado kang pihikan sa mga lalaki. At ngayon nakuha na kita. Asahan mo ako masusunod dito. Huwag kang lalabas nang hindi ko alam. Huwag kang makikipag-usap sa kahit kanino tungkol sa atin. Puprotektahan kita, bubuhayin kita. Pero sa paraan gusto ko. Binitiwan niya ang kamay ko at lumabas ng kusina na tila ba wala siyang sinabing nakakapangilabot. Napaupo ko sa sahig, nanginginig. Ang dating kaibigan na sinasabihan ko ng lahat ng aking sikreto ay isa pa ng estranghero na nagmamanipula sa bawat hininga ko. Hindi ko na alam kung sino ang mas nakakatakot. Ang lalaking kumuha ng iniingatan ko noong lasing ako o ang lalaking nakatira kasama ko ngayon na unti-unting kinukuha ang aking pagkatao gamit ang pananakot at pag-ibig na baluktot. Bawat sipa ng kambal sa sinapupunan ko ay paalala na hindi na ako mag-isa sa laban na to. Pero paano ko sila ililigtas kung ako mismo ay nakagapos sa ilalim ng kanyang bubong? Dear love, doon ko nalaman na ang pinakahirap na bilangguan ay hindi yung rehas na bakal, kundi yung tahanang puno ng pagkukunwari at isang taong pilit kang inaangkin sa ngalan ng pananagutan. Habang lumalaki ang tiyan ko, lalong sumisikip ang mundo ko. Ang kondo ni Mark na dati ay tinitingnan ko bilang maranyang tirahan, ngayon ay tila isang selda na may aircon. Hindi na ako pinapayagan lumabas ng mag-isa. Kahit ang pagpunta sa grocery ay kailangan kasama siya. At ang pinakamasakit, kinuha niya ang cellphone ko. Para hindi ka ma-stress, Erica. Sabi niya habang nakangiti. Pero ang kanyang mga mata ay malamig pa sa yelo. Ayaw ko makabasa ka ng kung ano-ano sa social media. Isipin mo ang kambal natin. Focus ka lang dapat sa atin. Isang hapon, habang nasa banyo siya at naliligo, nakakita ko ng pagkakataon. Naiwan niya ang kanyang cellphone sa ibabaw ng lamesa. Nanginginig ang buong katawan ko. Alam kong delikado, pero kailangan kong sumugal. Kinuha ko ang phone at mabilis na nagdial. Isa lang nasa isip ko, si Nanay. Hello, Nay. Nay, tulungan niyo po ako. Si Erica po ito. Pabulong ko sabi, habang ang mga mata ko ay nakapako sa pinto ng banyo. Erica, anak, nasan ka ba? Bakit hindi ka namin matawagan? Sabi ni Mark, lumabas daw kayo para mag-relax dahil masela ng pagbubuntis mo. Naputo ng hininga ko. Pati ang mga magulang ko ay nalinlang ni Mark. At bago pa ako magsagot, naramdaman ko ang isang malamig na presensya sa aking likuran. Ang tunog ng agos ng tubig sa banyo ay tumigil na pala. Sinong kausap mo, Erica? Dahan-dahan ako lumingon. Doon nakatayo si Mark. Nakatuwalya at basa pa ang buhok. Pero ang mukha niya ay puno ng puot. Mabilis niyang hinablot ang phone mula sa kamay ko. Kinausap niya si Nanay sa kabilang linya. Pero ang boses niya ay biglang nagbago. Naging malambing, naging magalang. Oh, Nanay. Opo. Pasensya na po kayo. Medyo nahilo lang si Erica kaya kinuha ko ang phone. Opo, Nay. O sige po. Tatawag na lang uli kami.
Mahal namin po kayo. Pagkapatay niya ng tawag, biglang nawala ang ngiti niya. Inihagis niya ang phone sa kama at hinarap ako. Sinabihan na kita, Erica. Huwag mo akong susubukan. Akala mo ba hindi ko alam ang iniisip mo? Gusto mo akong iwan? Gusto mo itago ang mga anak ko sa akin? Hindi mo sila pag-aari, Mark. Tao kami. Hindi kami mga gamit. Sigaw ko. Sa unang pagkakataon, hinawakan niya ang kamay ko ng sobrang higpit sa magkabilang balikat. Nagkakamali ka, Erica. Pag-aari ko kayo dahil ako lang tumanggap sa'yo nung iniwang ka ng lahat. Sino ba nagpapakain sa'yo ngayon? Sino nagbabayad ng mga check-up mo? Ako, Erica. Seryoso na saad ni Mark. At simula nung araw na yon, lalo naging mahigpit ang seguridad sa kondo. Nagpalit siya ng lock ng digital at siya lang ang may alam ng code. Pati ang internet, pinutol niya kapag wala siya sa bahay. Para akong multo naglalakad sa loob ng 4 na sulok ng kwarto. Ang tanging nagbibigay sa akin ng lakas ay ang kambal na malakas nang sumisipa sa loob ng tiyan ko. Sila na lang ang dahilan kung bakit hindi pa ako sumusuko. Kahit na ang taong dapat isandigan ko, siya palang bantay sa aking bilangguan. Dear love, doon ko natutunan na ang pag-ibig na may kasamang kontrol ay hindi pag-ibig kundi obsession. At sa bawat araw na dumadaan, mas lalo nagiging malinaw sa akin lahat. Kailangan kong makatakas, hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa kinabukasan ng 2 anghel na nasa sinapupunan ko. 9 na buwan. 9 na buwan akong parang anino sa loob ng sarili kong tahanan. Ang bawat araw na pakikibaka sa pagitan ng pag-aalaga sa aking katawan at ang pag-iwas sa nagbabagong mood ni Mark. Minsan, siya ang pinakamabait na lalaki sa mundo. Nagdadala ng bulaklak, hinahaplos ang tiyan ko, at kinakausap ang kambal. Pero sa isang iglap, magiging halimaw siya kapag naramdaman niyang gusto kong kumawala. Isang hating gabi, habang mahimbing ang tulog ng lahat, inagising ako sa matinding kirot. Hindi ito yung ordinaryong sipa ng kambal. Para itong isang mahigpit na sinturon sa aking baywang na dahan-dahang pinipihit ang aking mga buto. Mark! Mark, gising! Tawag ko habang umahawak sa gilid ng kama. Mabilis siyang nagising. Sa pagkakataong ito, nakita ko ang tunay na takot sa kanyang mga mata. Erica, ano nangyari? Hindi pa dapat ngayon. Sa susunod na linggo pa ang schedule natin. Lalabas na sila, Mark. Ang sakit. Dalhin mo na ako sa ospital. Sigaw ko habang bumubuhos ang tubig sa aking mga binti. Pumutok na pala ang panubigan ko. Sa loob ng kotse, habang mabilis siya nagmamaneho patungo sa ospital, ang tanging narinig ko ay ang sarili kong mga iyak. Ngunit sa gitna ng sakit, may isang bagay na tumatak sa isip ko. Hinawakan ni Mark ang kamay ko na mahigpit, pero ang sabi niya ay hindi para pakalmahin ako. Erica, tandaan mo. Pagdating natin sa ospital, sabihin mo na masaya tayo. Huwag kang gagawa ng eksena. Kapag may tinanong mga nurse, ako ang sasagot. Maliwanag ba? Kahit hirap na ako, napatitig ako sa kanya. Pati sa huling sandali, kontrol pa rin ang nasa isip niya. Pagdating sa delivery room, ang tensyon ay mas lalong tumindi. Ang mga doktor at nurse ay mabilis na kumilos. Isinakay ako sa stretcher at dahil asawa pa kilala ni Mark, pinayagan siyang pumasok sa loob. Push, Erica, push! Sigaw ng doktor. Pawis na ako. Pakiramdam ko ay mahati ang katawan ko sa 2. Sa bawat iri ko, nakikita ko ang mukha ni Mark sa tabi ko. Pinupunasan niya ano ko, pero ang bawat haplos niya ay parang paso sa balat ko. Kaya mo yan, mahal ko. Para sa mga anak natin. Gusto ko siyang sipain palabas. Gusto kong isigaw sa lahat ng nurse na nandoon na hindi siya bayaning inaakala nila. Pero wala akong lakas. Ang buong atensyon ko ay nasa mga anak ko. At sa wakas, isang malakas na iyak ang bumasag sa katahimikan. It's a boy! Anunsyo ng doktor. Ilang sandali pa, sumunod ang isa pang iyak. Mas matinis
mas masigla. And the girl! Congratulations! It's a healthy pair of twins. Nang ilapag ang 2 sanggol sa dibdib ko, doon ako humagulhol ng iyak. Hindi dahil sa saya na kasama ko si Mark, kundi dahil sa wakas, inakita kong dahilan kung bakit ako nanatiling buhay. Ang mga bata, ang mga anghel na ito, ang magiging lakas ko. Pero habang nakatingin ako sa kanila, nakita ko rin ang pagkakangiti ni Mark. Isang ngiti nagsasabi na mas lalo na akong hindi makakatakas. Sabi ko sa'yo, Erica, bulong niya habang nakatingin sa kambal. Kahit anong gawin mo, tayo na katadhana. Ngayon, kumpleto na tayo. Pumikit ako ng mariin. Ang laban ay hindi pa tapos. Sa pagsilang ng aking mga anak, nagsimula rin ang bagong kabanata ng aking paghahanap ng kalayaan. Dear love, ang saya ng pagiging isang ina ay nababalot ng pangamba. Paano ko poprotektahan ang aking mga anak sa isang ama na ang pundasyon ng pag-ibig ay isang malaking kasinungalingan? Ang pagdating ni na Angelo at Angela ng aking kambal ang nagbigay kulay sa madilim kong mundo. Pero sa bawat ngiti nila ay may kalakip na kaba. Sila ang buhay ko. Pero sila rin ang ginagamit ni Mark para mas talo ko'y gapos sa kanya. Lumipas ang ilang buwan, naging mabuting ama si Mark sa paningin ng iba. Siya ang nagpapalit ng diaper, siya ang nagpapatulog sa kanila kapag pagod na ako. Pero alam ko ang totoo. Ginagawa niya lang iyon para ipakita sa akin na wala akong silbi kung wala siya. Kita mo na, Erica? Sino mag-aalaga sa kanila kung aalis ka? Sinong bibigyan ng ganitong karangyaan? Paulit-ulit niyang sinasabi tuwing gabi. Pero nagkamali siya. Akala niya, inapaamo na niya ako. Akala niya, tanggap ko na ang kapalaran ko bilang dekorasyon sa kanyang bahay. Hindi niya alam, sa bawat oras na nakukulong ako sa banyo, sa bawat sandali nagpapanggap akong tulog, unti-unti akong bumubuo ng plano. Nagsimula ako magtabi ng pera. Tuwing pinamimili niya ako ng mga gamit ng bata, dinadaya ko ng konti ang sukli. Ang bawat barya at 20 pesos ay maingat ko sinisilid sa isang loob ng lumang unan na hindi niya ginagamit. Nalaman ko rin ang pattern niya. Tuwing Webes ng gabi, mayroon siyang online meeting sa mga kliyente niya sa abroad na tumatagal ng 3 o hanggang 4 na oras. Iyon ang oras na busy siya at hindi lumalabas sa kanyang opisina sa loob ng kondo. Isang gabi, habang abala siya, nahanap ko ang susi ng backdoor sa ilalim ng cabinet sa kusina. Hindi niya alam na nakita ko siya nung itinago niya iyon. Nanginginig ang mga kamay ko habang sinusubukan ng susi. Bumukas ito. Ang simoy ng hangin mula sa labas ay tila amoy ng kalayaan na matagal ko nang hindi nalalasahan. Ngunit hindi ako pwedeng umalis ng basta-basta na lamang. Kailangan ko na may matutuloyan. Isang gabi, habang hawak kong isa sa mga baby monitor na may internet access, nagawa ko magpadala ng may mensahe sa dati kong pinsan na nasa probinsya. Mira, sunduin niyo ko sa kanto ng Petron sa Webes. 10:00 ng gabi. Huwag kayong tatawag. Magdala kayo ng sasakyan. Iligtas niyo kami. Parang awa niyo na. Isang sugal. Isang pagkakataon. Tiningnan ko ang kambal na mahimbing na natutulog sa kanilang crib. Angelo, Angela, pangako ni Mami, hindi kayo lalaki sa piling ng isang taong puno ng panininlang. Bulong ko habang pinipigil ang aking mga luha. Habang papalapit ang araw ng Webes, bawat tibok ng orasan ay parang pasabog sa aking pandinig. Alam kong kapag nahuli ako ni Mark, wala na siyang ititira sa akin. Maaaring saktan niya ako o mas malala pa, ilayo niya sa akin ng mga anak ko. Pero mas pipiliin ko pa ang mawala sa pagtakas kaysa mabuhay na parang patay sa piling niya. Ang maskara ni Maricel ay matagal nang nahulog. At ngayon, ang maskara ng isang masayang pamilya ay akin na rin wawakasan. Dear love, sa bawat gabi na dumadaan, na tinititigan ko ang dilim, nalaman ko na ang takot ay pwede maging lakas. Ang tanging kailangan ko na lamang ay isang pagkakataon. Isang gabi na
magdidikta sa buong buhay namin mag-ina. Huwebes ng araw na yon, 9:00 ng gabi. Rinig ko ang boses ni Mark mula sa kanyang opisina. Seryoso ang tono. Abala sa kanyang online meeting. Ito ang sandaling hinihintay ko. Nanginginig ang aking mga tuhod habang dahan-dahan kong inihanda ang malaking bag, hindi lang gatas at damit ang laman nito. Nandun din ang maliit na ipon ko at ang mga dokumento ng kambal na palihim ko nakuha sa kanyang vault. Binuhat ko si Angelo, pagkatapos ay si Angela. Salamat sa Diyos at mahimbing silang natutulog. Bawat takbang ko sa sahig na gawa sa kahoy ay tila kasing lakas ng kulog sa aking pandinig. Huwag kayong iiyak mga anak. Parang awa niyo na. Pabulong kong dalangin. Nakarating ako sa backdoor. Isinalpo ko ang susi. Ang tunog na iyon ay tila hudyat ng aking muling pagsilang. Paglabas ko ng hallway ng kondo, hindi ako gumamit ng elevator dahil alam ko meron doon CCTV at baka makita ko ng guard. Tinahak ko ang fire exit. 15 palapag pababa. Bitbit ang 2 sanggol at ang bigat ng aking nakaraan. Nang makarating ako sa parking lot sa likod, tanaw ko na ang puting van ng pinsan ko sa tapat ng Petron. Kumaripas ako ng takbo. Hingal na hingal. Pawis na pawis at puno ng takot. Erika, sakay na! Bilis! Sigaw ng pinsan ko. Isinakay ko ang kambal at sumakay na rin ako. Habang paalis ang van, lumingon ako sa mataas na gusaling iniwan ko. Nakita ko ang ilaw sa unit ni Mo. Sa sandaling iyon, alam ko nalaman na niya. Nalaman na niyang wala ng kanyang mga pag-aari. Lumipas ang ilang buwan, nagtago kami sa probinsya. Sa isang lugar na hindi niya alam. Sa tulong ng Public Attorney's Office, sa mga ebidensya na kalap ko, tungkol sa kanyang panininlang at pagkakakulong sa akin, nagsampa ako ng kaso. Hindi naging madali. Sinubukan niyang lumaban. Sinubukan niyang gamitin ang pera niya. Pero sa huli, ang katotohanan ang nagwagi. Nalaman ng lahat ang tungkol sa kanyang pagpapanggap bilang Maricel. Ang kahiyang dinulot nito sa kanyang reputasyon ay nagimit siya ng kanyang pagbagsak. Napag-alaman din na marami na siyang biktima na noon pa man gamit ang parehong modus. Ngunit ako lamang ang nagkaroon ng lakas ng loob na tumayo at lumaban. At ngayon, habang pinagmamasan ko ang kambal na naglalaro sa damuhan, malayo sa marangyang kondo pero puno ng kalayaan, doon ko napagtanto ang isang bagay. Ang pagiging walang karanasan na kinuha niya sa akin ay isang bahagi lang ng aking pagkatao. Pero ang aking dangal at ang pagiging ina ko ay hindi niya kailanman matitibag. At si Mark, balita ko, nasa ibang bansa na. Pilit na tumatakas sa mga kasong isinampa ko. Pero hindi na ako natatakot. Dahil alam ko na ang tunay na lakas ay wala sa panininlang, kundi sa pagharap sa bukas ng may malinis na konsensya. Dear love, sa lahat ng mga kababaihan na nakaranas sa panininlang, tandaan ninyo, huwag kayong matakot na kumawala. Ang bawat sugat ay naghihilom at ang bawat dilim ay may kasunod na liwanag. 5 taon na nakalipas, simula ng gabing tumakas ako mula sa kondo ni Mark. Mahirap maging single mom sa 2 makulit na bata. Pero bawat pagod ay napapalitan ng ngiti sa tuwing naririnig ko ang tawag nilang mami. Sina Angelo at Angela ay nag-aaral na ngayon sa isang maliit na school dito sa probinsya. Si Angelo, namana niya ang talino kay Mark, pero ang puso ay kasing lambot ng sakin. At si Angela naman, siya ang aking mini-me. Matapang at hindi basta-basta nagpapatalo. Hindi ko tinago sa kanilang katotohanan. Sa murang edad, pinaunawa ko sa kanila na ang kanilang ama ay nagkamali. Pero hindi yun dapat maging batayan ng kanilang sariling pagkatao. May mga gabi pa rin dinadalaw ako ng bangungot ng nakaraan. Pero sa tuwing gigising ako sa tabi ng aking mga anak, alam ko ligtas na kami. Ang Maricel at Mark na nakilala ko noon ay isa na lamang malabong alaala. Ang Erika na biktima ay wala na rin. Ang Erika na nakatayo ngayon ay isang babae na mas matatag, mas maingat, at higit sa lahat, malaya.
Huwag mabulag sa sobrang tiwala. Ang tunay na kaibigan ay hindi nasusukat sa tagal ng pinagsamahan, kundi sa respeto sa hangganan ng bawat isa. Ang pagtitiwala ay iniingatan, hindi ginagamit para sa kanilang pansariling agenda. Ang pagpapanggap ay may hangganan, walang lihim na hindi nabubunyag. At ang paggamit ng paninlang para makuha ang isang tao ay hindi kailanman magiging pundasyon ng isang masayang pamilya. Ipinakita ni Erica na kahit gaano ka pa naging biktima ng sitwasyon, may kakayahan kang bumangon at lumaban, lalo na kung ang kinabukasan ng iyong mga anak ang nakataya. Huwag matakot humingi ng tulong. Ang katahimikan ay kakampi ng pang-abuso. Ang paghingi ng tulong sa pamilya o sa batas ay ang unang hakbang tungo sa tunay na kalayaan. Maraming salamat po sa pakikinig ng Love Confession ko. Nakaranas ka na rin ba ng ganitong lihim o sitwasyon ng pag-ibig? Maaari mo ikwento sa comment section at gusto kong marinig ang kwento mo. Ang inyo pong like, share, subscribe ay malaki ng tulong sa ating channel. Maraming salamat po.